Alright, mega live shout out. Good morning. Happy Sunday mga kakabsat. Nakapao mga kakabsat. Grabe na talagang desperadong galawan ni Alan Peter mga kakabsat, no? Galawang pati mga dilawan dahil hindi na makagalaw ang kampo nila mga kakabsat, no? Dahil lagi silang palpak ang mga plano nila para papabagsakin ng gobyerno, no? Hindi sila nagtatagumpay, mabsat, no? Sabi nga, ang kasamaan ay laging hindi magtatagumpay sa kabutihan. Kaya eto na, mabsat. No choice na. Pati dilawan, dinamay na, mabsat. Pati mga dilawan, no? Dahil hindi niya kayang gawan ng plano, mga kakabsat. Gamit ang mga DDS. Eto na, mabsat. Galawang desperado na. Hiramin daw niya muna yung laban. Alak na kamoting laban na Diyos ko Lord. Natataga ko po tragis, halos lahat kami. Pare-pares kami ng topic. Puro Alan Peter Cayetano. Si Vadcaster, si Carclea, sila ay po tragis na. Puro Alan Peter Cayetano ngayon na. Diyos ko po Rudy. But anyway, mabsat, no? Palpak talaga ang plano, no? Kahit anong gawin nila, hindi nila mapapabagsak ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Kasi basang-basa na yung galawan nila, matagal na 'yan. Basang-basa na. Kaya ito, pakinggan natin si Sir Bad katatapos. Actually, may pangalawang live na naman. Kaya ano na naman ang topic ni Icon eh. Ang topic ni Sir Bad eh. Punta natin si Sir Bad. Sir Bad, relax lang. Yun naka-live si Sir Bad ngayon, no? Maladimon yung paggamit ni Cayetano sa Diyos, Biblia, pagsamba sa kriminal, church leaders. Ay, grabe ito. Ito, pag-usapan na natin ito, Diyos ko Lord. Cayetano, Diyos ko po, garapalan na talaga, no? Again, sa mga bagong pasok, baka naman, Mabsat, no? Huwag kalimutan mag-like and subscribe po sa mga bagong pasok, Mabsat. Pati si Top 1, si Cayetano din. Ganun ba, Bernard? Ay, Diyos ko Lord, Rudy. Pare-parehas kami ng topic, Bawasan natin yung background music. Desperado na kasi ng gusto. Grabe naman na talaga. Di ba, Bernard? Sa mga bagong pasok. Again, huwag kalimutan mag-like at subscribe, mga absat. Silipin ko kasi Top 1. Buenos dias, damas y caballeros. After former or the late President Benigno Aquino III stepped down from power, the administration of former President Duterte launched a massive campaign to destroy the legacy of former or the late President Cory Aquino, the legacy of Benigno Aquino III. In fact, they completely pinatay nila, they completely killed the EDSA people power spirit. Siniraan nila ng siniraan ang EDSA people power spirit dahil takot sila magpi-people power ang mga tao laban sa mga Duterte. Dahil alam nila na puro magnanakaw sila. Alam nila na drug lord operator sila. Alam nila maka-China sila. Alam nila bayad sila ng China. Alam nila puro sila illegal, pogo, online gambling ni Atong Ang, illegal gambling sa PCSO. Pagnanakaw sa Parmalee scam, pati COVID, ninakawan tayo and galit sila sa human rights, galit sila sa press freedom. Pinakulong nila ng illegal si Laila de Lima. Pinasara nila ang ABS-CBN. Nagnakaw sila ng napakalaking pera sa bayan at iniwan tayo ng 13 trillion na Lahat na lang, Kahit sabi ni Deja Vu, kahit land grabbing ginawa nila through Harry Roque diyan sa Zambales. So lahat na lang ng katiwalian. So they knew that they were playing with fire. Alam nila na it will just be a matter of time. Umaklas ang tao laban sa kanila, lalo na ang militar. Kaya anong ginawa nila?
Ang ginawa nila, nagyabang pa si Duterte. Sako-sako na pera, dinadala ko sa mga kampo ng mga militar. At ito naman sa PNP, busog na busog sa mga reward money sa pagpatay ng mga inosenteng civilian, lalo na yung mga mahirap. Yan ang ginawa nila. Pero also, on the propaganda and political front, pinatay nila everything that was associated with EDSA People Power, that was associated with the Aquinos. Ha? Nag-imbento sila yung mga noy-noying na mga kwan, noy-noying na mga term kay Pinoy. Ha? Gumawa sila ng katakot-takot na expose at ginamit nila ito. Ha? Nung kampanya pa, sinisiraan na nila si Pinoy. In fact, pilit nila nilink si Pinoy sa Deng Baksya, sa Deng Baksya scam. At pinatawag pa sa Senado si Pinoy. So ganun kagrabe yung Duterte administration laban sa oposisyon. In fact, politically, dahil sa mga banat nila, na wipe out, talo. Sa 2019 election, talo, wipe out ang oposisyon. Ngayon na lang nakabawi, pero dalawa lang sa 2022 election. 2025. 2 elections, halos wipe out ang 2019 and 2022. So, ang oposisyon, dahil nga sa effectivity, dahil sa galing ng kampanya nila to destroy the EDSA spirit, to destroy the Liberal Party. Kahit si Leni Robredo, sinisiraan nila at sinasabihan ni Duterte na napakabobo ka, Leni, bumalik ka sa law school. Lahat daw ng mga oposisyon ay bobo, mahina, wala na. Wala na. Hindi ko nga maalala kung sumali si Duterte alinman, kasi ang loyalty ni Duterte sa mga Marcoses talaga. Kahit nanay niya ay Cory, na appointee ni Cory, pati siya. Nasimulan yung political career niya nung inappoint siya councilor ata o vice mayor under the revolutionary government ni Cory. Pero wala siyang utang na loob. Ang loyalty niya sa mga Marcoses. Kaya napunta sila sa unity team, si Sara at si Bongbong Marcos. Kandidato nila si Bongbong Marcos. So, yan. Kaya ngayon napakakapal. Kasama na ito si Alan Peter Cayetano na dati naman sumakay rin sa oposisyon. Kasama na sumisira. Kasama na sumisira sa EDSA spirit. Ngayon, ang kapal ni Alan Peter Cayetano, ngayon nire-reinvent na niya yung sarili niya bilang bagong Ninoy Aquino. Ninoy Aquino daw siya. Ninoy, laban. Yan na si Alan Peter Cayetano. Nakakasuka. Siniraan nyo. Kasi it's all about symbolism. It's all about propaganda. Kaya kahit Sunday, sabi ng family ko, Bat, mag-rest ka, hayaan mo na lang. Yung Bat team, may mga nakaschedule na post na. Mga news of the day. Bat, hayaan mo na sila. Sabi ko, kagabi pa hindi ako mapakali nung pinadala sa akin ng Bat team itong video ni Alan. Pero sabi nila, relax lang. May bukas pa naman. Sabi ko, sige, bukas. Uupakan ko yan. Kapal talaga yan. So ngayon, on a Sunday pa naman, What a desecration of the memory of Ninoy Aquino. Ngayon, ikaw na. Kasi it's all about propaganda. It's all about psychological war. It's all about cyber war na expertise ni Bad. Because ganyan rin naman ako in the past. Naging propagandist rin ako ng mga presidente, vice-presidente, senator, congressmen, governors, and mayors. Good morning. And private companies. Kahit private companies, kailangan rin ng cyber war. Mga banking may mga competitors yan, mga bangko, mga mining companies, even real estate companies na naging kliyente natin, even steel companies, gumagawa ng steel, even paper companies, paper manufacturers, maniwala kayo hindi, kailangan rin yan ng propaganda. Business is a war. At yan ang ginagawa ni Alan. Gusto niya ilagay sa utak natin, lokohin tayo. Laban tayo! Laban! Because laban means people power. People power tayo. People power. Bakit? Bakit, Alan? People power ka na ngayon. Laban ka na ngayon. Dahil nilangaw ang June 12 na people power target. Wala pa nga 200. Dahil hindi utlot yung pagpresenta, Marines pa. Sir Bad, wala pa nga 200 yung rally nila ng June 12. Diyos ko, puro vloggers pa karamihan doon. yung 14. Marines rin. Tingnan mo ito, sabi niya, military rule daw ang Marcos. Pero ang ginagamit nila, mga hero nila, una 18, Marines, peke, magnanakaw pala.
Ngayon, meron sila 14. Marines ulit. Magnanakaw rin naman. Baka peke na naman Marines. Hindi nila naipresenta yan nung June 11 kasi hindi sila nakagawa yung pre-Independence Day na subcommittee ng Blue Ribbon ni Marcoleta. Yun sana, 'di ba, as we vlog yesterday, sabi ni Marcoleta, scheduled na kami sa Huwebes. Gagawin namin yung second hearing. Sabi naman ni Levy Baligot at inamin na rin ni attorney na dati ko ring kliyente. Si Attorney Topacio, dating kliyente ng Dean & King's sa communication kung saan tayo ang president at CEO noon. Na company natin na inactive na ngayon. From 2019 pa, nag-retire na tayo. So, again, sa mga bagong pasok, mga kabsat, like and subscribe po tayo, mga kabsat. Alright, here we go. Balak sana nila, dahil wala na naniwala sa 18 magnanakaw, balak sana sila magpresenta ng 14 magnanakaw na Marines kuno, para pagalitin ang tao, para maging mitya. Balak sana nila, kinagabihan pa lang ng presentasyon ng 14 Marines, mag-mass up na sila sa Senado, sa harap ng Senado. Kaya binuwag rin yun. Tinanggal rin yun ng mga kwan nila doon. Yung mga shelter nila doon, yung ginawa nilang makeshift camp doon. And then magmamarcha sana sila papuntang Malacanang. At i-provoke nila yung mga military para barilin sila. Kung binaril ang mga DDS, yun ang mitya ng malaking kaguluhan hanggang mauwi na sa people power kung marami sa hanay nila ang namatay o nabaril. Yun sana ang gusto nilang gawin. I-trigger, gawin ang 14 Marine Test na naman, part 2. Dahil palpak yung 18, gagamitin nila yung panibagong 14 para pagalitin ang tao. Siguro mas marami na sa lista. Siguro baka nandun na si Vad sa lista ng 14. Baka mga vloggers na independent, andun na rin. Baka sila Ronald Llamas, andun na rin. Baka pati yung mga opposition leaders andun na rin, sila Chel Diokno andun na rin. Baka pati sila Robert Reyes. Baka yung mga nagsampa ng impeachment kay Sara na mga civil society group members andun na rin sa lista ng 14. So wala, naudlot. Hindi sila nakaporma sa Senado, naka-lockdown. hindi rin piniplay yung Senado yung hearing nila live, at hindi nila maipapasok sa Senado yung mga vloggers nila. So walang saysay kung dapat yun nationwide ang napapanood doon sa paglabas sana, paglantat ng 14 na Marine Test bago part 2. 14 na Marine Test part 2. Wala, hindi sila lang sana ang pupunta roon at magba-vlog sa limited lang man yung mga nila vlog sites na ginagamit nila sa online selling ni Alan Peter Cayetano. Kaya wala, naudlot. Pero syempre tuloy pa rin ang nila effort. Ngayon may panibagong branding sila. Sila na ang bagong Ninoy, laban. Panoorin nyo to. Bagong Hindi Ninoy, nyo Diyos ko, Rudy. Again, sa mga bagong pasok, shout out sa inyo. Huwag kalimutan mag-like, subscribe. Inihalin tulad ni Senador Alan Peter Cayetano ang kanyang faksyon sa mga puwersang lumaban noong panahon ng batas militar. Sa kabila ng pagkilala ng Malacanang sa bagong Senate leadership, patuloy ang pag-iit niyang hindi raw dapat maging sunod-sunuran ang Senado sa ehekutibo. Yan ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Binuhay ni Senator Alan Peter Cayetano ang isang simbolo ng paglaban noong panahon ng martial law. Sa kanyang mahigit 30-minute Independence Day livestream, hinikayat niya ang mga taga-suporta niya na ipagpatuloy daw ang laban para sa demokrasya. Ang laban sa ay naging simbolo ng pagtutol ni dating Senador Ninoy Aquino noong 1980s, panahon ng batas militar. Ani Cayetano, mahahalin tulad ang pakikipaglaban ng kanyang grupo sa naging laban noon ni Ninoy. So that's why now and then po, huwag ma-offend yung iba, gamitin ko talaga yung laban kasi we have to continue fighting. Laban lang po. It's worth the fight. We have to continue fighting. No? Once, we're a product of hope. Kailangan ng pag-asa. Ang lahat kailangan ng pag-asa. It's the end pag wala ka ng pag-asa. And to many, during the 70s, 80s, yung sa inyo sa kalangan, ibig sabihin may lumalaban pa.
Bagamat kinilala na mismo ni PBBM ang bagong Senate leadership, kinwestiyon pa rin ni Cayetano ang nangyaring reorganization sa Senado noong June 3. Doon hinalal si Senator Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore at Acting Senate Chief matapos ideklara ang quorum sa 12 senador dahilan ng gridlock sa magkabilang kampo. Matagal na raw sinasabi ni Cayetano na kailangan ang 13 senators para makapagpalit ng liderato sa Senado, kaya't siya pa rin daw ang Senate President. The problem is trust. Sinabi din nila paulit-ulit, kung wala kayong 13, hindi nyo pwedeng palitan yung officers. Hindi lang yung Senate President, the officers are the head of OSAA, the Senate Secretary, Senate President Pro Tempore, which is Senator Lauren Magarda, and the Senate President. Pero buwa sila ng formula na pwede na ang 12 eh. Ang I-share nyo itong vlog ha, baka meron pa mga yellow dyan na, meron pa mga opposition dyan na madala sa pambubudol ni Cayetano ha. I-share nyo talaga, i-like nyo itong vlog at saka sabihin nyo, i-reject, fake, laban Cayetano. Hindi laban para sa tama yan, laban para sa demonyo yan. tuloy daw na standoff sa Senado ay laban daw para sa kalayaan ng institusyon. Anya, hindi dapat maging sunod-sunuran ang Senado sa ehekutibo. We're fighting na independent ang Senado at hindi utus-utusan lang ng Malacanang. We are fighting na mawala ang corruption at mawala ang poverty sa ating bansa. Una nang iniit ng Gatchalian Bloc na sila na ang lehitimo pagdating sa Senate leadership, may pagkilala ng Malacanang, Kamara at maging ang legal luminaries. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Billionaire News Channel. Ay, sorry. Laban daw sa korupsyon. Pero sino ba mas corrupt ha? Sino ba mas corrupt na gobyerno ha? Sila ang pinaka-corrupt eh. Sila ang Si Senator Alan Peter Cayetano. Yan no, laban. Lumalaban daw sila sa korupsyon pero well, sabihin natin na corrupt rin ang Marcos administration, mas malaki pa nga. Nagsimula ang flood control nung majority leader pa lang si Speaker Romualdez. Nasimulan na yung flood control anomaly sa House. Sa Duterte administration at nakapagnakaw na sila ng 800 million dyan. Nung naging speaker na si Romualdez, dahil siya na mismo ang speaker, nagnakaw sila ng 1.2 trillion in only 3 years. In only 3 years, nagnakaw sila ng 1.2 trillion. So in short, mas malaki ang pagnanakaw sa Marcos administration. So wala pa naman proof na meron 100 billion insertion si President Bongbong Marcos. Pero we have to assume na at least ngayon sa Marcos administration, may pagnanakaw pero hindi masyado yung first family. Dito kay Duterte, first family talaga. First family talaga. Nagsisimula talaga sa taas. Including yung, sabihin natin, palagay natin, totoo yung 100 billion na sinasabi ni Saldico. Pero hindi naman pumapatay ng tao si President Bongbong Marcos. At hindi naman nagpapatagbo ng drug syndicate, drug monopoly with Chinese partners itong si President Bongbong Marcos. So kung meron man sana time na naglaban, na lumaban si Alan Peter Cayetano, dapat yan nangyari sa Duterte administration because it was the worst administration in Philippine history. Worst administration in Philippine history. Again, sa mga bagong pasok dyan, mga Absat, baka naman, huwag kalimutan mag-like and subscribe. O sabihin natin, masama rin yung 20-year misrule ni President Bongbong Marcos. Shout out. Ni former President Ferdinand E. Marcos. 20-year misrule, nasira ang ekonomiya. Hindi na tayo na-overtake ka ng tayo ng Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapore, Vietnam. Overtake ka na tayo ng lahat dahil sa ginawa ni Ferdinand Marcos. Pero estimated 7,000 katao lang pinatay niya, pina-torture niya. 17,000 yung others ay ni-rape, nakulong at na-torture. Pero malaki pa rin. 4 to 7,000 ang pinatay ni Marcos. Pero mas malaki talaga yung 30,000. Mas malaki talaga. Hindi pa nga kasama doon, hindi pa na-record yung mga na-rape, na-torture, at ninakawan ng mga suspected drug lords daw. So mas malaki pa rin in number. Siguro, pwede natin sabihin na
ang presidente pinakasumira sa Philippine economy. Number 2 lang sana tayo sa Japan after the war, after the Second World War. Na from number 2 to halos kulelat ngayon. Ang sa ekonomiya, pinakasumira si Ferdinand Marcos. Pero sa pumatay ng pinakamaraming tao, yan si Duterte. Yan si Duterte. At hindi rin nagkakalayo sa pagnanakaw. Sa nakaw ni Marcos. Sa nakaw ni Ferdinand Marcos Sr. The Senior. So, kaya dapat nilabanan niya yung Duterte administration noon. Hero pa sana siya. Doon sana siya naglaban-laban. Hindi ngayon. So ang ginagawa niya na ito, he is messing up with our minds. This is the big lie theory na pinauso ni Joseph Goebbels na propagandist ni Hitler, ni Adolf Hitler. Sabi ni Joseph Goebbels, if you tell lies a million times, it becomes the truth. If you lie a million times, it becomes the truth. The big lie communication principle. Mas lalo magsisinungaling ka. Kung puro kasing lunggalingan ang sinasabi mo at mas malaki, mas maniwala ang mga tao. So ganun ang ginagawa. Kaya kinukumbinsi niya tayo na lumaban tayo. Laban tayo sa mga Marcoses. Dahil corrupt ang administrasyon, mamamatay tao, ganun. Pero bakit militarize na daw tayo, under dictatorship na daw tayo? Bakit ginagamit nyo pa rin? 18 peking Marintes, and then ngayon, naudlot, 14 na naman peking Marintes, or peking Cargadores, peking Bagman. So, kayo ang nagmi-militarize sa kwan at yung mga rally nyo puro panawagan, lumuluhod pa yung mga DDS sa kwan, lumuluhod, umiiyak. Meron pa na lupasay ata, nahimatay, kuno, ganon. Daming drama. Pero wala pa rin. Bokya pa rin. Wala pa rin, wala nangyari. Ala. At kahit si Sara dumistansya. In short, ilang people power na yan in the last 3 years na nanawagan sila o last 2 years. Kasama na yung mga maisug. Maisug dito, maisug doon. Especially after nakulong si Duterte. Wala pababa na yung mga numero na nautok pa nila. Sinubukan nila sumakay doon sa trillion peso march. Nakisaw-saw sila. Low data, low now. Kumbaga desperadong galawan na talaga yun, Sir Bad. Kasi wala nga silang bilang kaya nakisaw-saw sila sa trillion peso. Groups nila sa trillion peso march ng mga civil society groups nila Laila de Lima, wala rin. Sinubukan na nila sumakay pati si Chavit Singson doon sa Iglesia ni Cristo prayer rally kuno, pero trigger sana yun para sa people power. Tinigil na lang ng Iglesia ni Cristo nung nakita nila na hindi naman sila lang nandun. Kahit 500,000 o 1 million pa sila lang. Hindi naman pwede mag people power ang Iglesia power lang yun. Kaya nakita nila hindi naman sumusuporta sa kanila yung taong bayan. Sila lang. Akala siguro nila pagpunta nila doon, bigla 5 million katao pupunta rin doon, sasabay sa kanila. Yun lang. Wala. Mitsa lang sana yung prayer rally ng Iglesia kuno. Wala rin nangyari. Pinakwan pa nila. Kinick out pa nila yung grupo nila Jeffrey Celis. Pumunta sa EDSA, wala. Nilangaw rin yung rally nila. So wala na eh. Kaya ngayon, kumbaga, nakita nila na kahit mga bobo ng mga DDS, nagigising na rin sa katotohanan na sila ang masama, sila ang mamamatay tao, sila ang magnanakaw. The worst in Philippine history. The worst killer in Philippine history. So, siguro sa pagnanakaw, medyo contest sila. Baka 50-50 sila pareho. Tabla sila ni Ferdinand Marcos Sr. sa pagnanakaw. Pero, o lamang si Ferdinand Marcos. Pero sa dami ng tao pinatay, at least sa martial law, 4 to 7,000 lang. Dito, 30,000.
Dami niyan. Ang dami talaga niyan. Hindi pa martial law. Ha? So mas grabe sila. Ha? Kaya mag-iingat tayo ha. Please share this vlog, please like this vlog. Mag-iingat tayo sa bagong pambubudol. Another 10K na naman ito. 10,000 na naman ito. Pambubudol ni Alan Peter Cayetano na siya daw, siya na daw ang bagong Ninoy. At laban daw tayo, laban sa militarisasyon, sa katiwalian, sa pagbagsak ng ekonomiya, lahat, laban. Pero sila ang lumalaban, para sa pangsarili lang interes. Kayo na lang. So wala, ngayon na kuha na siya, bokya na siya at wala nang naniwala sa kanya. Tama yung vlog natin earlier, yung interview ni Trillanes, na sinabi niya walang K si Alan Peter Cayetano para makakuha ng public support sa anuman gusto niyang gawin. Ngayon, ginagamit niya. Binubuhay niya. After binaboy nila yung EDSA spirit, pinilit nila pinatay. Yung EDSA spirit, ngayon binubuhay nila. Dahil gusto nila pumasok sa utak ng mga tao, kung natanggal na natin ng isang Marcos family noong 1986, ulitin natin yan ngayon 2026. Kayo na lang. Mauna na kayo kung kaya nyo gawin yan. Sabi, Mark Lopez, thank you sa suporta sa VAT team na very helpful sa akin ngayon sa recovery ko. Kaya mga 1 to 2 likes lang tayo a day. Sila nang bahala. And thank you sa mga nanonood, pati yung mga news update natin from the VAT team. Thank you. In fact, trabaho pa rin sila ngayon kasi para daw makarest tayo. Overtime, yung VAT team, cancel day off daw sila today. Next week na daw sila magde-day off. Thank you, VAT team. Sabi ni Mark Lopez, and thank you sa sumusuporta sa VAT team. Really appreciate it. Including si Miss E from Italy. Thank you. Si Miss ES. Also, si Mark Lopez, sabi niya, the civil society and middle class is the backbone of both EDSA revolutions. Finally, Senator Alan realized he can't do a revolution. Galing mo. Hindi ko naisip ko rin kanina, hindi ko yan nabanggit pa. Nakalimutan ko na yan. Finally, Senator Alan realized he can't do a revolution using his DDS crowd. Kaya naglaban sign na siya. Yun. As I was telling you, it's all about symbolism. Dahil inabando na at nilaglag na siya ng mga DDS, dito na siya lumuluhod, nagmamakaawa. Parang yung isang kernel na lumuhod at umiyak, nagmamakaawa sa atin na may mga EDSA spirit. Pag-amin rin ito, Mark Lopez, na kahit sa hanay niya, wala lang naniniwala kay 30,000 10K senator na si Alan Peter Cayetano. Wala nang naniniwala sa kanya. Kaya palpak, bokya yung June 12 people power nila or June 12 military coup d'etat. Ngayon, after tinalikuran niya yung mga yelo, trinaydor niya yung mga yelo, pumunta siya, nag-over the backfoot siya sa mga Duterte. Ngayon, bumabalik na naman. Well, andon pa rin siya sa mga DDS, pero sinusubukan niya lokohin tayo na baka maloko tayo daw, kagaya ng naloko yung mga bobotante sa 10K niya. Nagbabaka sakali siya na baka maloko pa niya tayo dito na naman sa laban. Good luck to that, Alan Peter Cayetano. Pero ganun pa man, hindi rin natin masabi, baka may maniniwala pa rin na mga oposisyon, na mga freedom fighters, i-share nyo na lang itong vlog. At i-like nyo itong vlog. Okay? So ito muna, mamaya meron tayo another vlog. Yung mga kaparian naman, kinundi na. Yung kademonyohan ginagawa ni Alan Peter Cayetano sa paggamit ng Biblia para sa mga poon niyang mga demonyo, para sa interest ng mga poon niyang mga demonyo. Okay? So thank you very much everyone for watching. Medyo malayo kami dito kami sa bundok, medyo malayo kami sa iglesia. If you go to mass, please pray na lang for the continuing recovery. Salamat, Sir Bad. Actually, magte-take to tayo kay Sir Bad Mabsat kasi meron siyang continuation nito.
itong topic niya. So again, maraming salamat sa mga bago pasok. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Siyempre, shoutout kay Arton Zala. Breaking news mula sa Inquire, atin daw sa special session si Joel Villano. Yes, nabasa ko din kanina yan. Actually, na-share ko din yan. Alright, sige. Countdown tayo. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Here we go.